dear beloved, Boss Mike Cervera. Po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Tignan nyo mga kababayan yung itsura niya. Parang hindi naman nag-aalala. Ano? Mukha bang nag-aalala si Sarah mga kababayan? Parang hindi naman eh. Panoorin nyo ulit. Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees. Ako, nag-evacuate sila mga kababayan. Saan kaya pumunta? Baka sa ospital uli. Tuloy. At iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb threat. Hindi, wag kayo mag-imbestiga. Paimbestigahan nyo sa pulis. Ano po? Bakit kayo nag-iimbestiga? Hindi nyo naman trabaho yan eh. Trabaho ng pulis yan. Mas may iimbestigan ng maayos yan kung pulis, kung investigador ang mag-iimbestiga. Diba? Mga kababayan, bakit sila lang? Sila lang? At saka mga kababayan, kakaiba to. Sila lang ang nakakaalam. Tuloy. Did they call you about it po nung Yes, ma'am. nangyayari? Kaninang umaga. Wala Nag-usap naman po kami. napahamak or ano. Wala namang, walang Saan yung mga kababayan natatawa pa? Natatawa sila sa kalokohan niya, mga kababayan. Si Sarah natatawa. tama, pero nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation, and then nag-back out na daw. Sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So, Kita nyo mga kababayan, abang daw may nag-a-apply, nag-back out na daw. Anak lang, pating to mga katwiran na itong si Sarah, no, mga kababayan. Sa tingin nyo, ganun-ganun lang, magbaback out na. Di ba dapat yung mga tao niya mag-resign? Kung matatakot yung nag-a-apply, mauna muna yung mga empleyado niya. Napakasimple unawain, Sarah, niloloko mo yung mga tao eh. Kaya kayo ba maniniwala dyan na may bomb threat talaga? Kita nyo, yun daw, nag-a-apply, nag-back out na. Kasi nga daw, may bomb threat eh. Di ba dapat mauna yung mga empleyado niya? Yung mga sinungaling. Yung mga sinungaling na yan eh. Lahat sila sinungaling dyan eh. Dapat yung mga empleyado niya muna mag-back out na kasi may bomba. Biruin mo na pagtripan pa niya yung bagong aplikante. Grabe. Nako, no? Di ba yan, no? Ang hirap ipagtanggol niyan. Biruin mo, sabi niyo, yung aplikante nag-back out na. Unang-unang araw pa lang na pumunta, nag-back out na, natakot siguro. Ibig niya sabihin, di ba? Tapos, yung mga empleyado hindi natakot. Saan ka naman nakakita ng gano'n, mga kababayan, na una pang natakot yung bagong aplikante kaysa yung mga empleyado niya? Eto na nga. Di ba? Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Nandito yung kaibigan natin, si Papa B Entertainment. Huwag nyo isubscribe yan. Hindi, maaaliw kayo dyan. Puro kantahan dyan eh. Kay Papa B. Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Alam naman natin ang drama ni Sarah. Lagi na lang ganyan eh, mga kababayan eh. Di po ba? Natandaan nyo po ba yan? Yung mga nagkakasakit, balikan natin, mga kababayan. Pasok! Kongresista na tila Ulit. Eto na. Pakinggan nyo maigi. Ito yung mga palusot nila at mga drama nila noon, mga kababayan eh. napansin ng ilang kongresista na tila nagkakasakit ang mga opisyal ng OVP na natatanong sa pagdinig ng Kamara. Pero umaasa raw ang komite na bubuti na ang lagay nila matapos pagbigyan ng kanilang medical furlough. Kita nyo, naalala nyo ba yan, mga kababayan? Nung araw na iniimbestigahan niyang opisina nila, sapagkat nga dito sa mga hindi maipaliwanag na mga pondo na kung saan-saan napunta at nagkaroon pa, ayan, lumala ng lumala, marami na nadiskubre hanggang umabot na nga tayo dito kay Amoy at saka kay Asim, ano?
Ngayon, mga kababayan, bomba naman yung kanilang paandar. Ano ba itong drama na ito, mga kababayan? Sa tingin nyo, ito ba ay diversion para hindi mapag-usapan na pinagtataboy na sila roon sa dahig dahil nakakaabala na sila? Di po ba? Ito lang ang masasabi natin dyan, mga kababayan, sa mga kababayan natin dyan sa Netherlands. Hindi ba kayo nahihiya sa pinaggagawa nyo? Pinagtatanggol nyo isang kriminal na tao? Nakakulong na nga, gusto nyo pa absuelto? So kayo nakakita ng ganun? Ayan na nga, alam nyo, ginagawa nyo tatanga-tanga yung mga nandiyan sa ICC. Biruin ninyo, ICC na yan. Hindi basta-basta dyan. Kaya nga napunta dyan si Miriam Santiago Bakit? Kasi matalino yun. O tapos nandiyan kayo, anong ginagawa nyo dyan? Nanggugulo kayo. Pakalat-kalat kayo. Nagbibigay kayo ng kahihiyan sa buong mundo. Sa totoo lang. Oo, masakit sabihin pero totoo yun. Ayokong sabihin mga tatanga-tanga kayo dyan. Pero yun talaga yung katotohanan Di po ba? Hindi na mga nahihiya. Ang kakapal na mga muka. Piruin ninyo nagpapauto kayo kay Sara Duterte na puro drama. Kay Robin Padilla na sino pa si Robin Padilla? Kita nyo wala nga nagagawa sa Senado yan. Bukod sa magmukbang at magsuklay ng bigote niya. Di po ba, mga kababayan? Yun lang yung kayang gawin ni Robin Padilla. Kita nyo, bago pa ba ang drama kay Sara? Hindi na bago ang drama kay Sara. Si Sara po magaling gumawa ng istorya. Manang-mana sa ama niya. Kaya nga walang kumagat ng mga media. Doon sa padrama nila na may bomb threat daw sa kanyang opisina. Tinagat ba ng media? Hindi. Wala nga bidyong nilabas Bagkus yung mga vlogger nila. Yung mga vlogger nila naglabas, may bomb threat daw sa opisina ni VP Sara. Walang niya. Mga kababayan, hanggang kailan kaya itong kabaliwan ni Sara? Sa totoo lang, nakakainis na yung ginagawa ni Sara na ginagawa tayong tanga. Ito namang mga taga-suporta niya, patuloy ang pagiging mangmang at bobo nila. Niloloko na kayo. Oo, meron pa kayong paiyak-iyak. Niloloko na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Niloloko na kayo, panay papuri nyo. Nagpapaawa lang sa inyo ang mga Duterte. Yan ang totoo. Papaawa sila para kaawaan nyo. Para nang sa ganun dumami yung kanilang mga butante. Ginagamit na lang itong nangyari kay Digong para iboto nyo nga naman itong mga kandidato nila na 10 daw. 10 na kandidato nila. Ginagamit nila itong nangyaring pagkahuli kay Digong para kaawaan nyo, magalit kayo. Sa galit nyo, sabi nila? Sabi ni Kitty, doon na lang natin sa eleksyon dalhin. Sa mga boto nyo na lang natin ipakita. Hindi pa kayo nakakahalata. Itong nangyari kay Digong na pagkaka-aresto niya, ginagamit nila para manalo yung mga kandidato nila. Simple lang yung matrix Simple lang sundan yung nila, formula. Di ba? Formula nila. Gamitin natin si Digong para kaawaan ng mga tao. Magpaawa tayo na magpaawa. Parang si Bongo, nagpaawa ng nagpaawa. Parang si Bato, nagpaawa ng nagpaawa. Si Sara, nagpaawa ng paawa. Si Ipe, nagpapaawa ng nagpapaawa. At yung mga kandidato nila, nagpapaawa. Para Para nga naman manalo yung mga kandidato nila. Bakit? Kasi mga kababayan, si Digong wala naman na talagang pag-asa. Ano na lang ang pag-asa nila? Kapag si Sara Duterte na absuelto sa impeachment trial niya. Ganun lang kasimple Oo, gamitin nyo lang yung isipan. Pag-connect-connectahin ninyo. Diba? Napaka-basic lang yan. Diba? Ngayon. Epektibo, nakita nila. Si Bongo nag-number 1. Kaya itutuloy-tuloy nila yan. Itutuloy nila ng itutuloy hanggang makuha nila yung alin. Yung mga boto nyo. After nyan, syempre, pagdating na ng
ng impeachment trial ni Sara, alangan naman na yung 10 bumoto pabor na ma-impeach siya. Simple. Ewan ko kung naiisip niyo yung mga naiisip ko, ano? Pero ako, medyo matalas-talas naman ang isip ko. Kahit itanong nyo kay Libayan, alam niya yan. Diba? Si Mike Cervera maparaan. Si Mike Cervera nag-iisip ng tama yan. Diba? Kaya sinasabi ko, kapag hindi nyo nagets itong drama na naman na bomba-bomba na to, maaawa na naman kayo kay Sara. Magagalit na naman kayo. Bakit nyo ina-apply si Sara? Bakit gusto nyong patayin? Bakit gusto nyong bombahin yung opisina niya? Diba? Ganun na ganun lang ang style nila. Sana naman, magising na kayo sa katotohanan na matagal na kayong niloloko ng mga pamilyang Duterte na yan. Noon lang, mga kababayan diba? Pinagloloko kayo ni Digong. Napakaraming kalokohan ni Digong. Napakaraming sinabi na baliktad sa sinabi niya noon. Diba? Grabe si Sara. Malupit. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.